Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at today may bago na naman tayong tutorial na gagawin. Ito yung ni-request ni Julius Doquillo sa Facebook. Maraming salamat Julius sa request mo. Ang topic natin today is tungkol sa switch statement sa Visual Basic 6.0. Sa mga nagre-request sa Facebook at sa channel na ito, maraming salamat po. Pero yung mga nagre-request ng buong system, didiretsuhin ko na po kayo. Hindi po ako gumagawa ng tutorial ng buong system. Una, masyadong malaki. Mahaba po yung oras na gugulin doon. Ikalawa, lalo na kung kayo estudyante, hindi na kayo matututo doon. So, ang pinakamagandang paraan is pag-aralan nyo per topic, saka nyo gamitin yung imagination nyo para gamitin itong mga topic natin dito para magawa nyo yung system na ginagawa nyo. Kaya lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Okay? So, bago ang lahat, kung mga bago po nating mga taga-subaybay, kung gusto nyo po akong i-add sa aking Facebook, add nyo lang po ako, it's jadsummer99 at yahoo.com. Sa Twitter ko po, teacher_Jason. At dalo rin po kayo sa aking official website. Ito po ang aking official website which is www.top8techsoft.com. Pag dumalo kayo sa website na yan, mayroong parte dyan na nandun lahat ng video tutorial ko po. So, nakaayos siya per topic. So, hindi na kayo mahihirapang maghanap. Ano ba, kung puro Visual Basic, nandun siya lahat. So, mas madaling maghanap kung doon po kayo pupunta. At dito po sa ating YouTube channel, kung maaari, subscribe lang po tayo, jadsummer99, para updated tayo sa mga bago nating video na ina-upload. Okay? So, sisimulan na natin. So, first things first, magbubukas ako ng bagong Visual Basic 6.0 dito. Okay? So, itong gagawin ko na tutorial is, hindi ko alam kung paano nyo gagamitin, no? Basically, para lang i-discuss yung topic na select statement, okay, o switch statement. Yung paano gagawin yung switch statement is conforme na sa inyo kung paano gagawin sa mga system na ginagawa nyo. Minsan kasi halos kapareho siya ng if statement, no? So may mga iba na gustong gamitin tong switch statement kaysa dun sa if else statement. Okay, so para ma-demonstrate natin yung kakayahan ng switch statement, maglalagay ako ng isang command button dito. Okay, lakayan natin ng konti. Tapos text box. Okay. Then, lalagay ako dito ng isang label. Okay. So, medyo lalakihan ko yung label natin. Okay. Lalakihan ko yung font niya. Gawin natin mga 19. Malaki na siguro yan. Okay. So, etong command button natin, lalagyan ko lang siya ng caption na select. Okay? So, lalakihan ko rin yung nakalagay. Laki 19. Okay. There we go. So, ang gagawin ko muna, double click ko lang itong select command button. So, mapupunta ako dun sa coding niya. Okay? So, ang simple lang yung structure ng isang select statement o switch statement sa Visual Basic 6.0. Okay, halos pareho rin siya sa ibang languages, no? So, select, then case. Okay? So, ito yung pinaka starting structure niya. Tapos, ang susunod is kung saan mo kukunin yung value o kung saan babasahin ng computer yung value. So, in this project or in this activity, kukunin natin yung value from user gamit yung text box. Okay? So, ang nalagay ko lang dito is text1.text. Text1 yung object, tapos yung kanyang properties, yung text, kung saan doon itatype ng user yung gusto niyang value. Okay, then, next is, sabi ko nga sa inyo, ang select or switch statement is parang kapareho ng if-else statement. So, marami siyang hagdan. Okay, so kada else niya, or kada if niya, gagamit naman dito tayo dito sa kapareho niya ng sa select statement, ang gamitin natin is case. Okay? So, case, anong case na meron tayo? Halimbawa, pag nilagay ng user dun sa text box, halimbawa,
paborito ko kasing gawin sa topic na to is yung mga channel no, sa TV. Simulan natin sa channel 2. So, case 2. Okay, pag tinype niya na number 2 doon sa text1.text, gagawin natin, magpapalabas tayo ng isang value para malaman natin na gumagana doon sa mismong label. So, yun, yung malaking label na nakikita nyo ito. Okay? So, gagamitin natin yung label object. Ang properties is caption is equal to. So, sabihin natin ba, pag nilagay niya number 2, so ABS-CBN yan, di ba? Okay, ABS-CBN. Okay. Then, next is case 5. Okay. So, case 5, kapatid. Paano tayo mahirapan? Ang magic ng copy-paste. Okay. Oops, nangyari. Oops. Punta natin. Copy. Paste. Ayaw niya. Isa pa. Ito, mas madali. Problema yata yung keyboard ko. Yun. Okay. So, siyempre, kapag 5, o channel 5, lalagyan natin TB5. Okay. So, next ulit. So, conforme kung gaano karaming case or instances yung gusto nyong pagpilian. So, nasa inyo yun. Kahit ilan, okay lang, na walang problema. So, dito, channel ngayon ginagamit natin. So, 7 naman ngayon. So, lagyan natin dito GMA network. Okay, para patas tayo, lagyan natin na okay. Patas na siguro to. Then, channel 9. RPN, di ba? RPN 9. Okay. So, yung hindi ko nalagay na channel, pasensya na po Hanggang dito muna tayo. 4. Okay, 4 lang. Meron tayong 4 na pagpipilian using case or switch statement. Then, para tapusin mo yung statement, ang code nilalagay mo is end select. Okay? So, ito yung simpleng code gamit ang switch or select statement. Ginamit natin ng text1 para pag-inputan ng data from the user at yung mga pagpipilian na ng case statement natin is 2, 5, 7, 9. Okay? So, pag nirun natin to, dapat pag tinype ng user na 5, lalabas TB5. Pag nilagay ng user na 2, ABS-CBN. Okay? So, run natin, no? Okay, run. So, dito yung text box. Ito natin i-input yung data. Ito, nakalagay siya dito text1, no? So, ano ba nilagay ko is 5. Dapat tong label 1 na to mapapalitan ng TB5. So, pag pinindot ko yung select, dahil nasa select button yung code natin, ito siya, command 1. So, ang pangalan kasi nung command button natin is command 1, default name niya yun. Okay, pansin nyo, napalitan siya ng TB5. Pag nilagay ko to ng 9, at pinindot ko ulit yung select button, magiging RPN 9 dapat. Good. And kapag nilagyan ko to ng 7, okay, GMA network. Kapag nilagay ko ng 2, ABS-CBN. Okay, so ganun siya gumamit ng select case. Okay, may mga pagkakataon na parang magkakamali kayo o hindi gagana ng maayos yung select case. So gagawa ko ng instance na hindi siya gagana ng maayos. Okay? Para mas maintindihan natin, although na-discuss na natin itong parte, parang okay na, no? So papakita ko sa inyo sa hindi siya gagana ng maayos. Okay. Mapapansin nyo, text1 to, pero yung mga value nung case natin is integer, okay, or numbers, okay? So, gagawin natin, sabihin natin kapag tinypan ba ni user na A, B, C, and D, okay? So, imbis na number yung mga value na i-input ng user, ginawa natin dito, mga alphabet, no? Or letters ang ginawa natin. So, try nating gawin, no, kung gagana siya. So, dapat kapag tinype ko na A dito, lalabas ABS-CBN. Okay? So, A, C, hindi gumana. Okay, walang lalabas na ABS-CBN. Uy, may nag-text. Okay, mamaya ka na. Okay. So, stop natin to.
So, hindi siya gumana, di ba? Isa pa. Try natin. So, B, wala, di ba? Hindi siya gumagana. Dapat lalabas pag B is TV5. So, hindi siya gumagana. So, try natin lagyan ng double quote yung mga tawag ito, yung mga value ng case statement natin, no? Subukan natin kung gagana siya. Okay? Okay. So, run ko ulit. Dapat ang nilagay ko dito na letter C, lalabas is GMA network. See? Gumana na siya. Okay? So, para gamitin nyo yung select or switch statement sa value na alphabet, dapat yung alphabet nyo is nasa loob ng double quote. Okay? Para maging string value siya. Isa pa, case sensitive siya. So, subukan natin palitan ng capital letter A to. Okay? So, yung case A natin, yung unang natin case is capital letter A. So, dapat po tinipe ko na letter A, ABS-CBN. So, run natin. A, pindot ako sa select button. Linobas yung ABS-CBN. Why? Kasi doon sa case statement ko, capitalize yung A doon, pero yung tinipe ng input natin is small letter lang. Pero pag kinapitalize ko to, okay, pansin nyo lumabas ABS-CBN. Okay, so yun ang kaibahan niya. Kapag numeric, yung value, hindi mo na kailangan lagyan ng double quote. Automatic na yon. Kapag hindi numeric, kapag alphabet, kailangan mong lagyan ng double quote at magiging case sensitive siya. Kung nakalagay sa double quote mo as a string ay small letter or lowercase, ang hihintayin niya na input mula sa user ay lowercase din. Okay? Actually, hindi pa ito yung full code ng select or switch statement, no? Para maging full to, pwede ka maglagay ng case else. Yung case else is parang gaya ng if else statement, no? Meron siyang else statement. So, halimbawa, ang case else is kung yung user ay nag-type ng value na wala doon sa pagpipilian, halimbawa ito. So, nakalagay sa mga pagpipilian natin is A, B, C, D. So, ang tinype ng user is wala doon. F. Okay? So, kung ano man yung value na ilalagay mo sa case else, yun yung lalabas doon sa label 1 natin. So, halimbawa, ang ilalabas natin is okay, walang channel na napili. Okay, halimbawa lang, no? So, ito kasi pangarap ko magkaroon ng isang programming language channel na Tagalog, no? Ganda nun, no? Tagalog, mas madaling intindihin, or Filipino in that matter. Okay? So, magkakataon na natin Tagalogin na natin yung lalabas. Okay? So, run natin. Okay, so pag tinype ko small letter A, okay, dapat lalabas sa label 1 mo is ABS-CBN. Kuha natin yon. Pero kapag ang tinype ko is wala sa A, B, C, D, halimbawa G, at pumindot ako ng select, lalabas is walang channel na napili. Yun yung value ng case else. So, pwede mong gamitin ang switch select statement with or without case else or else tong part na to. Kahit walang ganito, pwede siyang gumana. Pero pag may ganito siya, ibig sabihin kung wala sa pagpipilian, pwede ka maglagay ng iba pang value para masabi na out of range, parang ganun. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa tutorial natin na ito. At muli, gaya ng lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. At higit sa lahat, tiyaga lang yan. Tiyaga lang yan mga guys. Sa mga nagtitesis, tiyaga lang. Isipin nyo 4 years yan, tapos biglang lahat ng 4 years mapupunta sa 6 months. So, tiyagain nyo lang. Gumawa ng pag-asa. At nawa, matupad yung pangarap natin na magkaroon tayo ng local version na programming language. No? At again, sa mga gusto pong mag-request, add nyo lang ako sa aking Facebook account, sa aking Twitter account. Okay? Ito sila. At subukan po nating sagutin or gawin yung mga request nyo. Muli, ako po si Jason T. Asuncion, nagpapasalamat sa inyong lahat. At
Kita-kita tayo sa next video. God bless.